Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano nga ba natututunan ang wika. Ngunit bago iyan, atin munang bibigyan katuturan ang wika. Ano nga ba ang wika? Ang wika sa simpleng pagpapaliwanag ay ang kalipunan ng mga salita na ginagamit ng isang lipunan. Ito rin ang nagsisilbing instrumento tungo sa mabisang interaksyon sa kanyang kapwa. Dahil ito ay isang instrumento, hindi matatawaran ang papel ng wika sa paghubog ng kamalayan ng isang individual upang siya ay lubos na maunawaan sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Ngayon ay alamin natin kung saan nga ba ang lokalisasyon ng wika sa utak. Iminungkahi ni Franz Joseph Gall ang teorya ng lokalisasyon. Ito ay ang ideyang ang iba't ibang mga kakayahan at pag-uugali ng tao ay naisalukal sa mga tiyak na bahagi ng utak. Iminungkahi niyang ang wika ay matatagpuan sa frontal lobes ng ating utak. Ngayon ay dumako na tayo sa kung ano nga ba ang mga pinagbatayan o teorya ng pinagmulan ng wika. Ayon kay George Yule, walang nakababatid kung saan nag-umpisa ang wika. Ang kakayahang makagawa ng tunog o tinig na may pattern ay nagagawa ng bahagi ng utak ng lahat ng mga vertebrates, kabilang ang mga isda, palaka, ibon at iba pang mga mammal. Ngunit hindi iyon wika ng tao. Paniniwala naman ng mga Griego, matapos ang 2 taong naihiwalay sa tao na kung saan pawang mga kambing at isang pipi na pastol ang nakasalamuha, ang mga bata ay inuulat na kusang bumigkas ng hindi isang salitang Ehipto, kundi isang bagay na nakilala bilang sa salita na Bekos na nangangahulugang tinapay. Dahil dito, nakabuo ng konklusyon ang mga Pharaoh na ang Phrygian, isang matandang wika na sinasalita sa bahagi ng Turkey, ay ang orihinal na wika. Subalit, hindi ito sinang-ayunan ng mga dalubhasa. Hindi malamang natutunan ng mga bata ang salitang sa tao, subalit malamang narinig nila ang tunog na nalilikha ng mga kambing. Ayon naman sa teorya ng Torre ng Babel, sinasabing may isang wika lamang ang ginagamit ng mundo, dahilan upang ang lahat ng tao ay magkaintindihan sa isa't isa. Naging mapangahas at ambisyoso ang mga tao. Binuo nila ang Torre ng Babel sa paghahangad na maabot ang langit at mahigitan ang kapangyarihan ng Diyos. Mayroon din tayong mga natural na tunog bilang paliwanag sa pinagmulan ng wika, tulad na lamang ng teoryang Bow-Wow, teoryang Ding-Dong, teoryang Tararabumdeay, teoryang Pupu, at teoryang Yoheho. Mayroon ding genetic na paliwanag sa pinagmulan ng wika. Ito ay ang teorya ng innateness. Ang teorya ng innateness na ito ay tila nagtuturo sa isang bagay sa genetika ng tao. Marahil isang mahalagang mutasyon bilang paliwanag sa pinagmulan ng wika, maaaring hindi ito naging isang unti-unting pagbabago, ngunit isang bagay na nangyari sa mabilis na panahon. Tukuyin naman natin kung paano nga ba natututunan ang wika. Ang pagkatuto ng wika ay isang proseso ng interaksyon sa kapwa at dapat bigyang pansin ang aktibong tungkulin ng mga bata upang maranasan at matamo ang wika. Pangunahing teorya na nagkaroon ng malaking impluwensya sa larangan ng pagtuturo at pagkatuto ng wika. Unang-una dyan ay ang teoryang behaviorism. Sinasabi rito na ang mga bata ay ipinanganak na may kakayahan sa pagkatuto at ang kanilang kilos at gawi ay maaaring hubugin sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanilang kapaligiran. Ang teoryang behaviorism sa pagkatuto ay nagbigay sa mga guro ng set ng mga simulain at mga pamamaraang madaling isagawa sa pagtuturo. Isa dyan ang audiolingual method. Ibinatay sa teoryang behaviorism ang mga pangunahing katangian ng audiolingual method. Ang mga pangunahing katangian ng ALM. Una ay binibigyang diin ang mga kasanayang pakikinig at pagsasalita. Susunod ay binibigyang diin ang pag-uulit at mga drill, paggamit lamang ng target na wika, kagyat na katimpala, pagpapatibay sa bawat tamang sagot, kagyat na pagwawasto ng kamalian, at ang pagtuturo at pagkatuto ay nakatuon sa guro. Susunod naman ang teoryang innative or innatism.
Batay sa paniniwalang lahat ng bata ay ipinanganak na may likas na salik sa pagkatuto ng wika. Ang kakayahan sa wika ay kasama na pagkaanak at likas itong nalilinang hanang ang mga bata ay nakikipag-interaksyon sa kanyang kapaligiran. Ang prosesong ito sa pamamagitan ng analohiya ng isang likhang isip na aparato na taglay ng mga bata at tinatawag itong Language Acquisition Device or LAD. Ang LAD ang tumatanggap ng mga impormasyon mula sa kapaligiran sa anyo ng wika. Pangatlo ay ang teoryang cognitive. Ang pagkatuto ng wika ay isang prosesong dinamiko kung saan ang nag-aaral ng wika ay palaging nangangailangang mag-isip at gawing may saysay ang bagong tanggap na impormasyon. Ayon sa mga cognitivists, ang pagkakamali ay isang palatandaan ng pagkatuto at eksperimentasyon at hindi ito kagyat at tuwirang iwinawasto. Nakapokus ito sa pagtuklas ng pagkatuto sa pamamagitan ng mga dulog na pasaklaw at pabuod. At ang panghuling teorya ay ang teoryang makatao. Nagbibigay diin sa kalagahan ng mga salik na pandamdamin at emosyonal. Ito ay nananalig na ang pagtatagumpay sa pagkatuto ay mangyayari lamang kung angkop ang kapaligiran, may kawilihan ang mga mag-aaral at may positibong saloobin sila sa mga bagong kaalaman at impormasyon. Pangunahing binibigyang pansin ng teoryang makatao ang mga mag-aaral sa anumang proseso ng pagkatuto. Palaging isinaalang-alang ang saloobin ng mga mag-aaral sa pagpili ng nilalaman, kagamitang panturo at mga gawain sa pagkatuto. Sa mga metodo sa pagtuturo ng wika na may kaugnayan sa makataong tradisyon. Batay sa ilang mga teorya kung paano natututunan ang wika, ang kapanipaniwala para sa akin at ang pinaka-convincing para sa akin ay ang teorya ng innatism. Bakit nga ba? Dahil ito ay nagtutok sa ideya ng likas na kakayahan ng tao na matuto ng wika. Ayon sa teoryang ito, mayroong built-in na universal grammar sa ating isipan na nagbibigay daan sa atin na maunawaan at matutunan ang anumang wika sa ating paligid ng natural at mabilis. Ito ay may malalim na theoretical na batayan at nagpapaliwanag ng mabilis na pag-unlad ng wika sa mga bata. Ang mga ideya ni Chomsky ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa pag-unawa natin sa kung paano tayo natututo ng wika at ang kanyang impluensya ay lumampas sa larangan ng agham ng wika. Higit pa, ang konsepto ng innatism ay nagbibigay diin sa potensyal ng sariling pag-aaral at pag-unlad ng bata sa wika na nagtatangi sa kanya mula sa ibang mga nilalang. Ito ay maaaring maging nakakakumbinsi para sa ilan dahil ito ay natatangi sa kakayahan ng tao na magkaroon ng sariling kaalaman at kasanayan. Tandaan, sa epektibong pagtuturo ng wika, hindi sapat ang pag-alam lamang sa iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo. Dapat ay may sapat na pagkaunawa ang guro sa mga teoryang lingwistika at psikolohiya na pinagbabatayan ng mga pamaraan sa pagtuturo. At yan nga ang mga teorya at naging batayan sa pinagmulan ng wika at kung paano natututunan ang wika.